Isang caucus ang isinagawa ng mga senador upang talakayin ang hiling ni President Bongbong Marcos na sertipikahang urgent ang pag-amyenda sa Biofuel Act. Kasama rin sa tinalakay ang proposed suspension sa oil excise tax. Si Sheena Torno sa report. Kinumpirma ni Senate President Tito Soto III na natanggap na ng Senado ang liham mula sa Malacanang tungkol sa agarang pagpasa ng Senate Bill No. 1965. Layunin nitong baguhin ang Section 5 ng Biofuel Act of 2006 upang mabago ang dami ng biofuel na hinahalo sa gasolina at diesel na maaring magpababa sa presyo ng langis. Sa liham ni Pangulong Bongbong Marcos na may petsong March 16, layo nitong bawasan ang epekto ng oil price hike sa bansa. Bunsod ito ng pabago-bagong sitwasyon sa global oil market dahil sa tumitinding tensyon sa gitnang silangan. She wants to discuss it with the members anong pwede namin magawa para maipasa namin ito at the soonest possible time. Dahil dito isang caucus ang isinagawa ng mga senador nitong Lunes matapos pansamantalang suspendihin ang sesyon. Nanindigan si Senator Pia Cayetano, Chairman ng Ways and Means at Energy Committee, nakakayanin ang pag-aproba sa emergency powers ni Pangulong Bongbong Marcos para sa pagsuspende ng excise tax sa langis. Anya hindi na kailangan ng executive session dahil simple lamang nasabing panukala. Ngunit magagawa lamang itong aprobahan kung maitatransmit na sa Senado ang bersyon ng House of Representatives. The language is suspend or lower. Yeah. Suspend or lower, special in the word the excise tax. And we admitted to excise tax. I cannot sponsor it, to be clear. I cannot sponsor it until we get the transmittal from the House. I cannot. So if it comes today, pwede. Biofuel naman, meron na, pero medyo I have to discuss nga with them the pros and cons, the industries affected, etc. So sa ng Biofuel Act of 2006, sinabi ni Senator Pia Cayetano, kailangan ito ng malalimang diskusyon sa hanin ng mga senador dahil maaring maraming industriya ang maaapektuhan sa gagawing pag-amyenda. Yung biofuel, medyo may mga sectors involved. So that's why I want to have the caucus because I want to be able to discuss the concerns of the industry, all the sectors involved. I think kasi there are two major industries here, coconut and sugar. And they're affected in different ways because they're two different industries. So yung isa nag-i-import ng napakalaking volume, isa naman kulang ang supply. So magkaiba, di ba? Dayon pa man, igit ni Cayetano na maaring maipasang parehong panukala ngayong linggo bago ang adjournment ng Senado. Samantala, inapurbahan na ng House of Representatives sa ikatlong pagbasa ang panukalang nagbibigay sa Pangulo ng kapangyarihan na suspendihin o bawasan ang fuel excise tax. May kabuang 247 na mambabatas ang pabor sa panukala, habang 3 ang tutol at wala namang nag-abstain. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News.